Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Jan. And for today's video guys, nandito tayo sa Binyan, Laguna sa Malaban. Dito kung saan makikita natin yung istorya ng buhay ni Ate Aileen. So, naging kaibigan ni Ate Liza si Ate Aileen noong 2019. Nagtrabaho na si Ate Aileen dun sa LS. 2021 nag-resign siya. So, 2 years na siya sa LS. Naging kawork siya ni Ate Liza. Yan. Naging kawork siya ni Ate Liza mga guys. Tapos, nung last week, this week, nagchat sa akin si Ate Liza na may gusto daw magpa-interview sa akin. Dahil gustong humingi nga ng tulong sa inyo mga guys regarding dito sa anak niya na si Ariel. Si Ariel ay may epileptic mga guys. So, lagi siyang nagsisisure. Every time na Pagka napagod, nagutom. napagod na gutom. Tapos Kaya pag hindi nakainom ng maintenance. pag hindi nakainom ng maintenance. Isa din sa mga rason guys kung bakit nag-vlog din ako dito. Nakita nyo naman yung lugar nila kanina. Kung makikita nyo doon guys, sobrang hirap ng buhay din nila ate dito. Sobrang yung kusina nila hindi kompleto. Tapos sobrang liit lang din talaga nung nung tinutulugan nila, yung space nila dito. So yung mismong kama nila dito guys, usually diba sa atin, yung mga kama natin, meron pa tayo mga bedroom, tapos may swimming kitchen. Sa kanila parang in-one na dito sa isang na to. Parang dito na siya, tapos kita mo doon dito agad yung niya, CR, tsaka Kaya sobrang, kung makikita nyo guys, sobrang talagang hindi lahat talaga ng kababayan natin fair talaga. Kaya nakakainis pag may nakikita ka mga nangungurakot, diba? Very wrong. So, start natin yung interview kay Ate Aileen. So, ito yung anak niya mga guys. So, ang unang tanong ko kay Ate Aileen, bakit mo di ba napapanood mo yung mga vlog ko, te? So, ano yung nagpapursige sa'yo? Bakit humingi ka na talaga ng tulong sa mga tao din sa vlog, pagbablog? Kasi nung nakita ko na tutulong-tulong ka rin naman na magbibigay ng foods, sabi ko, baka sakali naman, kahit panggamot lang po ng anak ko. Tapos sa vlog mo, kung may makakita makakatulong, makakuha ka ng pang EEG niya tsaka pang citizen. Kasi ayun yung Need hinihingi talaga. sa akin ng doktor. Hinihingi sa tatay niya na i-provide. Sa papa niya. Kasi kailangan daw makita kung ano yung gusto ng mag-seizure niya. Lagi ko chinachat yung tatay niya. Yung tatay niya, yung chat ko, dumadaan pa sa kaibigan. Bago mabasa ng tatay niya, sasabihin pa ng kaibigan. Kasi bawal ako mag-chat ng diretso. Kasi mag-aaway yung mag-asawa. Pag ako yung dumiretso ng chat. Nagtangka ako mag-chat, diretso block agad. Kasi may hawak ng account yung babae. Kaya gusto ng anak ko, ipabarangay ko na lang. Para may maayos na. Gusto niya. Gusto niya kasi babarangay ko na para hindi na ako nahihirapan pag-chat. Para diretso na lang ng sustento kahit sa barangay ko na kunin. Hindi yung kung kanina makikisuyo sa mag-anak niya. Yung nangyari sa akin, sabi ko, para kahit makita itong vlog na to, kahit wala na akong pakialam. Kahit maano yung pangalan niya, na ama ng anak ko, wala na akong ano. Pero kailan po last na nagpa-check up tong si Ariel? Nung August pa po. Sinabi ko na yung sitwasyon niya doon. Siya maganda trabaho niya. Ang sabi niya sa akin, mag-resign siya. Pag nag-resign siya, yung kalahati na makukuha niya or malaki ibibigay niya sa akin. Tapos nasustento. Pumayag naman ako. Hanggang ngayon, hindi niya pag ginagawa. Sabi ko, kahit yung ibibigay mo sa akin, pampagamot lang ng anak ko. Ayaw niya. Ano na pati si Baby? Ano nararamdaman mo, bunso? Ikaw, be. Ikaw, be, sabihin mo rin po. Ano bang may mo? makatulong yun na. Oo. Ang Pilipinas naman lahat, walang yung sakat. Ha? Kung ano yung nararamdaman mo na i-voice something. Ito po si Ariel. Anak, bilis, salita ka na. Niya ka? Magsata ka. Para matulungan si mami. Para matulungan mo si mama mo. Sabihin mo kung anong gusto mo sabihin. Pagkakataon mo na yan para sa buong mundo. Malaman ko anong gusto mong gumaling na. Sabihin mo na. Ay gosh. Kasi pati emotional. Kami yung gustong hindi niya magawa. Lahat pag nagsiswimming, gusto niya pag binabawalan ko, binabantayan ko, pwede siya maglangoy 2 minutes. Kasi hindi dito pwede. Ilang yan? 3 beses na yung nahulog dyan. Tingnan mo si mama mo, umiiyak siya kasi gusto kanyang gumaling. Kaya siya nananawagan na dito sa kasi gusto kanyang gumaling. Kawawa naman siya, nung bata pa lang gano'n na talaga sakit niya. Hindi nito lang po yan.
Nung May lang. Bigla lang niya natutulog daw, tumaas yung dalawang kamay niya, naggaganyan. Sabi nung kapatid niya, sabi ko, kung pansinin, ko baka natutulog lang. Hindi ma, nanigas yung dalawang kamay, gumanyan. Tapos, 2 linggo lang, sa harapan ko, sumubsob. Sabi ko pa, ba't kayo hindi sumubsob? Nakita mong daan yan. Paglingon ko, nangingisay na pala. Tapos doon ko lang siya pina-check up. Tapos Tapos, ganun na talaga yung sabi ng doktor. may epileptic daw po. Tapos kailangan ko siyang mapa-CT scan talaga, tsaka EEG. Ang CT scan is nasa around ano siya, 7 7 plus. Oo, mga Tapos ganun. EEG pa. Tapos, oo, yun pa. Pag ano, te, di ba sa mga public hospital, nag-try ka na sa mga malasakit para lang mapacheck up siya? Nag-ano ko noon, nakaraan. Punta ako dun. Kailangan ko ng guarantee letter, di ba? Pumunta ako dun, nilakad. Napunta ako ng Alabang. So, nung una, binigbigay sa akin pamasahe yung konsel dito. Tapos paglapit ko dun, akala ko, iyaano nila na guarantee letter para iabot ko nilang sa ospital. Gagawin na sa anak ko yung EEG at CT scan. Hindi pa ginawa. Hindi. Ano lang, binigyan lang ako ng cash assistance na 5K. Bago ko siya makuha doon, nangutang pa akong pamasahe dito. Tapos wala na rin gamot ang anak ko. Nakuha kasi assistance na 5K. Binili ko muna ng gamot ang anak kong nakakaraan. Tapos binili ko nung kailangan niya. Pero Hindi ko rin siya usually, nagawa. yung gamot po niya, nasa around magkano? 607, 610, ganun. Isang peraso lang po yun? Isang bote na good for 10 days, ganun, to 2 weeks, ganun. Pero nag-aaral naman po siya. Pero hindi lang siya pwede maglaro ng katulad ng normal na bata na ano kasi Nakakapaglaro siya normal. Ang problema lang, pagka nasobrahan siya, automatic magsisissure yun, talaga seizure siya. nasobrahan ng gutom, napagod. Kailangan talaga siya ma-CT scan talaga kasi para malaman nung mga doktor Para kung din daw po tama yung gamot yung maibigay sa kanya. Nakagabi nag-chat nga rin siya sa akin. Sabi niya nga, sabi ko kasi, doon na niya tayo kitain sa iglesia kasi hindi ko nga nandito. Ang hirap pa talaga para sa akin. So, ganun po talaga kahirap ang buhay. Hindi lahat binibless ni Lord. Pero grabe din pinagdaanan ni ate, no? Mula sa sa asawa mo. Tapos Gandang ngayon, babae pa naman. oo, ang ganda pa naman ni Ariel. Anong grade ka na ba, be? Grade 4 ka na. Grade 4 ka na ngayon. Pero sa school mo, hindi ka naman na, dito ka lang sa bahay, hindi nagkaka. Gusto mo sabihin sa papa mo? Magkakaroon ka ng proper medication once na makita na, oo. Kasi paubos mo, kailan lang kayo magkakaroon sa kapilang. Hindi siya totally. Oo. Nagsasama kung nakarang birthday niya, inasal siya. Talaga yung babae nga, ibinanggap siya. Parang ina. Namin alam ko. Kaso lang pa. Sa sitwasyon. Kasi dapat magkaroon Kentucky. Yan talaga yun. Pero siguro, balang araw, hindi si papa mo na, mahal ka ni papa mo. Mahal ka ng papa mo, ha? Yan, eagerness mo para maging successful ka, mag-aral ka mabuti. Yan yung way. Oo, ka mawawala ng pag-asa. Laging titignan yung right side na yung mama mo sa naghihirap pa yung mga tao. Titignan mo. O kahit binigyan kanya ng time kasi sabi ko nga, hindi magchat-chat yun si Eileen nang hindi talaga kailangan. Komplikado ang sitwasyon niya. Kasi matagal ko rin naman to nakasama. So, sinabi nga niya nagsisisure siya guys, talagang nag-worry din kami. So, kaya sana yun, guys, matulungan niyo siya. Kung sino man po yung may mabuting puso, pero hindi naman po obligation, hindi niyo naman po obligado. Hindi ko po kayo hinihingi, hindi ko kayo inuobliga. Kumbaga, kung sino lang pong may mabuting puso na gustong tulungan si anak ni Ate Lynn, makipag-ugnayan na lang po sa akin. Marami naman tayong mga kaibigan na pwedeng hingan ng tulong para ma-proceed na natin yung ECG tsaka yung CT scan. Yun po, sana po yung vlog na to is magkaroon ng inspiration para sa lahat, na hindi lahat ng tao is pare-parehas ng buhay. Sana, vlog guys, meron tayo ng kayanihan. Kahit in a simple way, hindi ko sinasabi na mag-bigay na 100. Kasi pag pesos, 50 pesos sa dami ng tao, kinolekta mo, makakatulong tayo sa isang tao, diba? 50 pesos guys, makakapag-merienda ka na sa isang araw, no? Malaking tulong na yun. So, hindi ko inuobliga lahat. Hindi ko po yun guys, dahil nagloloko yung mic ko, ang gusto kong sabihin dyan is
gusto ko sana kahit papaano magbayanahan tayo, hindi man po ganun kalaki yung makokolekta natin, kahit 50 pesos, 30 pesos, 10 pesos. Sa dami ng tao pong followers ko is if makatulong kayo, pwede kayo makatulong kay Ariel para magawa na po yung CT scan niya, para po yung bata is ma-provide na po talaga yung CT scan. Once again, maraming salamat po sa pagtangkilik dito sa vlog na to. Sana po makatulong po tayong lahat kay Ariel para po makapag-CT scan na po siya. Para doon hindi na po maapektuhan, para malaman din po pala kung ano po talaga yung nagiging cause nung pagka-epilepsy niya, epileptic. Kaya naman, once again, gusto ko po magpasalamat sa lahat po ng manonood ng vlog na to. Sana po matulungan po natin si Ate Aileen at ang anak niya, si Ariel. At kami naman po ay nagbayanihan ng aking mga kapatid na si Ate Liza, si Kuya Mark, si Kuya Eji. Kami po ay nagtulong-tulong para po makapagbigay ng cash assistance kay Ate Aileen at kay Ariel at simpleng grocery. Sa mga bagay na ito, nakakatuwa pong isabihin sa inyo na kahit papaano po minatulungan po tayong mga tao, at hindi lang po yun, kung ano man po yung makokolekta ko, at kung meron man po akong makokolekta sa Gcash ko, ibibigay ko po yun sa pamilya ni Ariel para po kahit papaano ma-proceed na po ang CT scan ni Ariel. Once again, maraming salamat po sa lahat po ng nanonood ng vlog na to. Sana po matulak po or maantig po ang inyong puso sa lahat po ng maririnig nyo sa vlog na ito. Yun lang guys. Thank you so much po. Sana po marami pa po tayong matulungan na tao, at in God's Jesus name, sana po talaga maging okay po ang lahat. Bye-bye!